Magandang buhay sa lahat. Kung ikaw po ay baguhan pa lang sa pagtatanim ng kamote, baka itong video na ito ay makakatulong sa iyo. Mga kabangkag, ipapakita ko sa inyo yung aking papatrabaho ngayon. So nagpiprepare po ako para sa kamote. Pagkatapos ko pong tanggalan ng dahon nung nakaraang linggo itong ating mga dahon ng niyog, ay ngayon naman ay itong mga tangkay ng kamote ay babalik na rin natin para yung nasa ilalim ay masunog natin. Kasi ito pong tangkay ng kamote ay hindi pwedeng maiwan dito kapag nagtanim tayo ng panibagong kamote. Kasi mamamatay yung kamote kapag napadikit dyan sa tangkay ng kamote na nabubulok. Kaya yan, papahalukay natin, papabaliktad para matuyo at sa susunod na linggo ay sunugin natin. Yan, so nanguha po ako ng isa kong kasama doon na taga baliktad para matuyo yung tangkay ng kamote. So siguro gagawin po namin ito ng maghapon. So mamayang hapon kung sakaling matuyo, pwede na itong sunugin. Gawin po natin, kapag hindi po masunog, itatambak natin po sa isang gilid, siguro sa may gilid. Tapos hintayin natin ng mga isang taon. So pag nabulok siya, pwede siya ulit na pampataba dito sa atin para organic naman. Kaya lang kung next year pa ito mabubulok, so syempre gagamit muna tayo ng kahit na commercial na fertilizer para pampalaki ng laman ng kamote. Tara, puntaan natin yung kasama ko na naglilinis. Yan. Ito natin, doon siya sa dulo. Yan. Halos matapos na niya itong isang diretso. Kasakaling matapos namin hanggang mamaya. Yan, dami pong mga tumubong yan, kamote. So dapat matanggal po yan. Yung mapapansin ninyo, ito po ay 3 weeks nang nahukay. So green pa rin po yung nasa ilalim ng green pa rin po yung mga kamote. Yan, hindi pa po natutuyo. Yung nasa ibabaw lang po yung natuyo. Kaya kailangan ito na mahukay. Yan. Yan, puntahan natin itong hindi pa na babaliktad na tangkay ng kamote. Kung mapapansin ninyo ay tuyo na yung nasa ibabaw. Yan. Pero yung nasa ilalim ay hindi pa po yan tuyo. So kailangan baliktarin natin para tuyong tuyo at nang malinisan na natin. Masunog po natin. Kung hindi naman po susunugin, kung medyo may budget sana, ito po ay gawing pataba. At isa pa na kailangan nating linisan ay ito. So dito pong pwesto na ito, dito po tinor, okay, or nag-classify yung ating buyer. So nung nag-classify po sila, kung mapapansin ninyo, dami pong natira na kamote. Ito yung mga reject. Yan. So kailangan yan ay matanggal natin. So yan. So yung part na yan, dapat po matanggal natin yung mga nabubulok ng kamote na yan. Yan. So nakakasira po iyan sa panibago nating itatanim. Kaya kung kayo po ay huhukay at may space naman po kayo dun sa part dun sa gilid, pwede po sa gilid. Kaya lang medyo malayo po sa gilid, kaya ang ginawa namin at konti yung taong naghukay ay dito na po sa gitna namin nilagay. Kaya dito na sila nagtinor. Pero be sure na bago tayo magpatanim, matanggal natin lahat itong mga tirang kamote na ito at igilid natin. Ano po? Para hindi niya sirain yung ating tatanim. So pagkatapos nating magtanggal ng mga tangkay ng kamote o malinisan yan, ang pangalawang step na dapat nating linisan, kung katatapos nating magpahukay ng kamote, kapag hindi po basal, kailangan po nating linisan o tanggalin yung mga kamote na natira dito sa lupa. Kasi kapag ito ay tumubo, kagaya po nito,
Ito, ipapakita ko po yung mga tumubo. Kagaya po niyan, meron pong naiwan. Ito. So, meron po siyang tubo at may naiwan po na kamote. Kapag hindi ito natanggal, itong mga to, ay sisirain niya yung bago nating itatanim na kamote. Kaya, siguro mag-uupa tayo ng mga tao kasi hindi ko naman kaya ito na magtanggal nito. So, marami pong tumubo. Ito. So, kailangan pag tinanggal natin yung itong tangkay ng kamote na tumubo, pati yung laman sa ilalim dapat maalis natin kagaya nito. Kasi kahit tanggalin natin itong tangkay, ito pong tangkay tanggal natin, kung may iwan po itong kamote na ito, ay tutubo ulit ng panibago. So, may kaagaw yung itatanim natin na kamote. Kaagaw po dun sa bitamina. O kaya pag nag-abono tayo, ay aagawin niya. Ano po? So, marami po dito. Hindi basta-basta matatanggal ng isang araw lang kapag isang tao lang. Yan. So, ang dami pong tumubo. Pag titignan natin sa ilalim, yan. So, meron siyang laman. Ano po? Okay. So, may maliit, may malaki. So, yung mga malaki, pwede pa pong kunin at pwede pang kainin. Tignan natin to. Yan. So, karamihan, maliliit po na yung mga naiwan. Okay. So, papalinis po natin ito siguro sa mga susunod ulit na linggo. Next project po natin, next step sa paglilinis natin.